Hello mga mami. At dahil tapos na nga kaming kumain, eto na nga, guess the bill na. Guess the bill. 4,200. Ikaw, guess the bill. 4,400. Guess the bill. 4,800. Guess the bill. 10,000. Oh, grabe naman po na, uy. Ikaw. 12,000. Akon, 5,500. Yung makakahula sa exact amount ay siya yung magbabayad. Chan-charan! Chan-charan! Dapat ibalik ko. Ay, Kita mo na, Len? wala pa. Eh, bawas pa ang 50%. Eh, masig mapalaw, no? Gani, o kalitan ta. Ay, nakataka ano, 50%. Ano, hamal mo? Wala pa, Kalte ko wala daw. Duwa gani ka tao ang daw. Bili mo din. 4,000? 200. 4,400 mo. 4,300. Yati! Ay, ko na rin, ma'am. Ay, sorry. Ate, lapik ko din. Ni... 4,300. Ah! Ang undiscounted price. After namin kumain, eto, nagkanya-kanya na kaming uwi. Yun lang naman ang pinunta ko dito sa SM, bumili ng kailangan ni Andrea sa school at kumain sa restaurant. Tapos, umuwi na ako sa bahay. Mga around 12 midnight. Dumating si Daddy B sa bahay at saka inaya niya akong magbatchoy. Nagugutom raw siya at wala namang kaming tinapay dito sa bahay. Kaya ayun, kahit busog pa ako, eto, sinamahan ko na lang din siyang kumain. Etong batchoy na kinakainan pala namin ay 24/7 silang open. Kaya kahit madaling araw kaming pumunta dito ay open sila. Bali, nag-order na lang ako ng 2 batchoy at saka pandesal. Mura lang naman yung batchoy na binibenta nila dito. Yung mga bata ay naiwan ko pala kay Bryle sa panganay namin dahil tulog na sila. Sa tuwing nagugutom kami ni Daddy B tuwing madaling araw, ay pumupunta talaga kami ng city para kumain ng arroz caldo or itong batchoy. Nagbilin nga sa amin si Bryle na bibilhan daw namin siya ng minute burger. Ayaw niya kasing kumain itong batchoy. Mas bet niya daw kasing kainin yung burger dahil buy one take one. Iniisip ko nga paano nga ako makakapag-diet nito eh. Pag inaaya akong kumain ay go na go pa rin ako. Pag talaga naisipan ko mag-diet ay marami talagang temptasyon. Kaya naman lagi ko talagang sinasabi sa sarili ko na bukas magda-diet na talaga ako. Walang katapusang bukas.